Tayo po ay malapit na magtanghalian. But by the way, ito po si Tita Char. Patuloy na bumabati sa inyo. At dyan lang po kayo dahil ako po ay magluluto ng isang napakasarap na putahe. Itong nakikita nyo po ay papaya. Yan. Hiniwa na yung papaya sapagkat ako po ay magluluto ng tinolang manok. Yan, ito po yung malunggay na kinuha sa aming puno. Isa po yan sa mga tanim ko, mga kaibigan. Ilalagay po natin yan sa ating tinolang manok. Maya-mayang konti lamang. Yan, sasamahan ko po ng malunggay ang atin pong tinola. Mamaya lang, mga kaibigan, tanghalian na at tayo po ay kakain at matitikman natin itong tinola na ito na atin pong lulutuin. Okay, so ako po ay magsisimula ng magluto. Yan. Igigisa muna natin ang ating mga paunang ingredients o sahog. Yan. Gagamit po ang butter. Sabi nga sa akin ng anak ko, Mama, bakit butter? Wala lang, para mas malinamnam at para mas masarap lalo ang lasa ng aking pong tinolang manok. Yan. Yan, tinutunaw ko na po ang butter. Dahil magigisa tayo. Ang sarap ng amoy. Butter pa lang yan, ha? Sarap na ng amoy. Okay, tingnan lang natin. First time kong gumamit itong butter na ito sa paggisa, mga kaibigan. Tingnan natin kung masarap. Ay, di much better, di po ba? Yan. So, medyo konting kulo. Ngayon, ilalagay ko na po ang sibuyas. Yan. Wow, medyo luto-lutuin natin ng konti ang sibuyas para masarap naman yung kanyang lasa. Para mas lasang-lasa ang ating sibuyas. Sarap ng ulam namin mamaya tanghali, mga kaibigan. Umpisa na nagsimula ako magluto. Doon sa unang vlog ko dito, makita nyo, nagtuloy-tuloy lang aking pagluluto. At eto na, tinolang manok naman ngayon ang aking lulutuin. O, diba? Nagsimula lang ako sa sinigang na bangus. Sa tulong din ng aking mga anak, ng aking mister. Actually, sila yung aking teacher dito eh. Sila yung nagsasabing, Maiter, sunod mo. Ma, itong ilagay mo. Before yun. Pero ngayon, nakakapagluto na po ako mag-isa. Bango. Sibuyas pa lang yan, mga kaibigan. Pero ang bango na. Ang sarap ng amoy niya. Grabe. So, medyo papulahin ko lang ng konti. At ilalagay naman natin ngayon ang... hulaan nyo. Ano susunod ko ilalagay? Ilalagay ko ang... Siyempre, walang kamatayang bawang. Alam nyo, pag walang bawang ang niluluto natin, parang hindi kompleto ricados eh. Yan ang talagang sabihin natin, isa sa masustansyang sahog ng atin pong mga ulam. Ang bawang. Yan, sarap oh. Wow, sarap ng amoy. Nagigisa pa lang ako niyan ha. Sarap ng amoy. Yan. Okay, so darako naman tayo mga kaibigan sa paglalagay naman ng ating pampaanghang at pampaalis ng lansa. Ito po yung luya. Alam niyo po itong ginger na ito po yung kinuha sa akin puno. Napakaraming bunga ng aking ginger doon sa likod bahay. Pinakita ko sa yung garden. Ang galing yan doon, hinarvest po yan ng aking mister upang isahog dito sa ating tinola. Yan. So, konting gisa-gisa. At maya-maya lamang, ilalagay ko naman po ang ating manok. Isa-isa kong ilalagay yung chicken para ika nga maganda yung kanyang texture pag naluto. Texture daw, oh. Galing, grabe. Hindi naman talaga texture kasi pwede naman siya pipilutuhin natin dahil sasabawan natin siya. So, isa-isahin lang natin upang makita po natin
yung mga sizes o yung laki ng chicken na hiniwa-hiwa ko upang ilagay sa ating tinola. Okay. So, kagaya ng sabi ko kanina, sabi ko, papulahin yung sibuyas. Hindi po ibig sabihin magkukulay-pula yung sibuyas. Kundi, ang ibig sabihin nun, sa mga nagluluto, medyo lutuin natin ng konti. Para mas magiging malasa at masarap po ang ating niluluto. Okay, so ilalagay ko na po mga kaibigan ang ating chicken. Nakita niyo po yung size ng chicken, hindi siya maliit, pero hindi rin siya malaki. So kaigihang sukat lamang po. Pang tinola talaga, yung sukat ng manok. Actually, meron lang konti-konting hiniwa dito, yung sobrang laki sa pagkakahiwa. Pero ito po, ay pinahiwa na doon sa palengke. Yan. Ganda, no? Masarap din siya iprito, mga kaibigan. So, siguro yung natitirang kalahati, mas maganda siguro, ipipirituhin ko na lang. Para may variety nga ika ngang ulam. Although chicken siya lahat, pero meron prito, meron ding may sabaw. Ayan. So, antayin lang po natin yung medyo maluto-luto. At pagkatapos ay magtitimpla na po tayo maya-mayang konti lamang. Okay? Okay. So, medyo pa-brownin natin ng konti ang ating chicken. At pagkatapos, ang una nating ilalagay ay ang patis. Yan. Medyo, hindi naman sobrang alat. Kaigihang alat lamang ang ating po ilalagay. Kaya tatadyahin natin kung gaano bang kadami ang dapat na ilagay nating patis dito sa ulam nating niluluto. Tayo lang po natin siya mag-brown. So, babaliktarin ko na po ang ating mga manok. Ayan, magtutubig po siya. Papa-evaporatin natin ng konti at dire-diretso na ang ating pong pagluluto. Ayan. So, medyo mapula-pula na yung bandang ilalim na yon. Ayan. Kita nyo nga, hindi pa tayo naglalagay ng iba pang ingredients. Ay, ang sarap na ng amoy ng chicken natin. Ayan. So, hayaan lang natin magtubig na konti. Pagkatapos ay, lalagyan na po natin siya ng patis. Ayan po. So, kung sasabihin nyo bakit ko konti, talagang konti lang kasi ilan lang po kami dito sa bahay na manananghalian. Kaya hindi naman sobrang dami ang akin pong iniluluto. Sapat lang po para sa amin pong pananghalian. Ayan, medyo nagtutubig-tubig na po siya, mga kaibigan. Konting halo-halo lang ang aking ginagawa. At mamaya konti, titimplahan na po natin ang ating tinolang manok. Okay, ngayon po ay lalagyan na natin siya ng patis. Ayan. So, mamaya naman titikman natin yan eh. Kung sobra sa alat, dagdagan ng sabaw. Kung sobra sa dabang, dagdagan naman ng patis. Yan. O, diba? Ang bango. Kailangan pagtubigin muna siya ha, bago nyo lagyan ng patis, mga kaibigan. Kung kayo po ay magluluto ng tinola. Yan ay turo sa akin ang aking mga kasama dito sa bahay. Yan, maya-maya konti, lalagyan natin yan ng paminta. At iba pang mga sahog. Madali lang po siyang ilutuin. Actually, hindi talaga ako marunong magluto before. Pero nasimulan ko, ako po ay kanilang tinuturuan. Kaya ayun, medyo natututo na ng konti. Yan, lalagyan na po natin siya ng sabaw. Okay. And then, hayaan nating kumulo-kulo siya bago natin nilagay ang iba pang sahog. Yan. So, antayin po natin siyang kumulo, mga kaibigan. At bago tayo tumungo sa bago pang mga ingredients. Ayan, kumukulo na po ang ating sabaw.
Ito mo, bango. Wow. Titikman ko po kung tama ba ang alat, kung tama ba ang pagkakatimpla ko nitong ating ano. Ayan. Ayan. Medyo konting patis pa kasi medyo matabang ang ating tinolang manok. Ayan. Alam niyo pag maalat kasi madali naman siyang dagdagan ng pero mahirap siyang timplahan na ulit eh. Kasi dagdag sabaw ka. Pero pag matabang, pwede ka nang magdagdag ng ng patis. Ayan. Ayan, kung narinig niyo po yung tulo ng tubig, yun na naman yung medyo umuulan po dito sa aming lugar. Ilalagay ko na po mga kapatid, mga kaibigan ng atin pong papaya. Galing po yan sa puno namin. Maraming bunga yung puno namin ng papaya. At yan po ay doon galing. Diba? So, hindi naman siya kailangan lamugin eh. Basta lumambot-lambot lang siya ng konti. Okay na yan. Ayan. Then later on, ilalagay naman natin itong ating malunggay. Wala po kaming wala kaming dahon ng saging. No, excuse me, dahon ng sili. Hindi po dahon ng saging, nagkamali lang. Dahon ng sili. Kaya po ito ang ilalagay ko maya-maya konti, ang malunggay. Ayan, so hindi pa po natin nilalagay ang ating malunggay kasi medyo patigas pa po ang ating papaya. So maya-maya konti, saka natin nilalagay po ang ating dahon ng malunggay. Ayan. Okay, so muli ko pong titikman, kung okay na ba ang aking pagkakatimpla. Ayan. Kumukulo-kulo na siya. Okay, magdadagdag pa rin tayo ng konting patis kasi medyo kulang siya sa kulang siya sa alat. Konting-konti lang naman. Ganyan talaga nagluluto. Tikim ng tikim. Para mas maging masarap ang atin pong niluluto. Pero syempre, kung titikim naman kayo, gagamit kayo ng ibang kutsara. Ayun. Ganun po yun. Para wag yung kutsarang tinikman ninyo, wag po yun yung ilalagay nyo doon sa para kumuha ng another sabaw na titikman. Ayan, so kulo na po siya ng kulo. Kaya ilalagay ko na po ang malunggay. Mga kaibigan, ugaliin po ninyong kumain ng malunggay. Ginagawa nilang tsaa, ginagawang kape. Kasi po, napakarami yung sustansya na makukuha dito sa dahon ng malunggay. Kaya nga, if ever na meron tayong lulutuing ulam, kung kinakailangan lagyan ng malunggay, minsan nga kahit na hindi kinakailangan, di ba? Mayroong mga nag-experiment, nilalagyan ng malunggay. Yan. So, konting kulo na lang po mga kaibigan at tayo po ay kakain na. Yan. Muli ko pong tatakpan upang sa ganoon ay ating mapakulot. Kasi simutin ko muna ang laman ng Tupperware o ng tawag diyan para ilagay ko po sayang naman yung malunggay na tinilad-tilad ko kanina. Tama po ba yung term ko? Tinilad-tilad. Ayan. So, antayin po natin yan. Ilang minuto na lang at luto na po ang ating tinolang manok. Okay, so ito po yung niluto kong tinolang manok. At ngayon ay matitikman po natin yan. So, kakain na po tayo at talaga naman, sa tingin ko pa lang napakasarap. Siyempre po, with matching pamutat. Ang pamutat po natin ay saging na saba. Hindi po ito nilaga o basta saging na saba na hinug lang po siya. Yan. So, meron po tayong inilagay kanina rito na yan, itong napaka-sustansya, itong dahon na to. Ito ang tinatawag nating dahon ng malunggay. Siyempre, meron din tayong papaya. Alam nyo, yan ang mga paboritong ulam dito sa bahay. Yung mga magugulay na yan at masasabaw. Kaya mga kaibigan,
Ako po ay kakain na. It's time. At medyo sisilipin ko lamang po ang aking pong lugar na kung saan ay baka binabahanan. No? Sisilipin ko lang po at yung pong aking medyo pinapamahalaan sa kasalukuyang panahon. Dahil baka po may mga in-evacuate na roon na mga evacuees coming from the place na binaha. At talaga naman po na napakaganda ng araw na ito, bagamat medyo may ulan, may bagyo, ay hindi pa rin po tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, nais ko po kayong alokin mga kaibigan, kain po tayo. At ganun din, sa oras ito, ay matitikman ko ang niluto kong tinolang manok. Ano man po ang kalagayan natin sa kasalukuyang panahon, tayo man po ay hindi ganun kasagana ang ating pagkain, always remember, God is still in control. God bless everyone!